Hi sa inyo Kuya Red, lalong-lalo na sa mga tigapakinig ninyong solid sa Sindak Short Stories. Tawagin niyo na lamang po ko sa aking palayaw na Dodong. Ang kwento kong ito ay naranasan ko sa isang lalawigan sa Mindanao. 18 years old pa ako nung panahon na iyon at may ikakasal na mga Muslim sa kabilang kanto lamang namin. So pumunta kami ng pinsan ko doon sa kasal. Naglagi pa nga kami doon ng ilang oras hanggang sa napansin ko na malapit na ngang maghating gabi. Sa katunayan ay nauna na yung mga pinsan ko na umuwi ng bahay nila. Ang naglagi o natira lamang po doon sa event ay yung isa ko pang pinsan, so dalawa na lamang po kami na magsabay na uuwi. So nung uwian na, naglakad na po kami. Ewan pero may something po sa isang kanto na nilikuan namin na kung saan bigla-bigla na lamang bumigat ang aking pakiramdam. Andun na yung kati ng aking dila na sabihin sa pinsan ko na may naramdaman akong kakaiba, pero pinili ko na lamang po na wag na lang sabihin sa kanya. Nung nasa gitna na rin po kami ng paglalakad sa madilim na kalsada, alam ko na maraming niyog sa paligid nun. Dahil medyo may kaunting liwanag na nanggagaling sa buwan, mapagmamasdan mo naman talaga din kahit papaano yung mga nakatanim na puno at sabi ko nga yung mga niyog sa gilid ng kalsada. Hanggang sa isa po sa mga punong iyon, ang hindi ko po talaga lubos maisip na may makikita talaga akong hindi ko mawari. Napansin ko na mas malaki yung bulto ng itim na figura na iyon at napaka-imposible na katawan iyon ng nyug. Noong una hindi ko pinansin dahil daldal ng daldal yung kasama ko. Hanggang sa makahakbang na kami ng halos 3 metro. Muli ay lumingon ako doon sa punong iyon at nakita ko talaga na mas lumaki yung bulto ng anino. Dahil doon ay napatanong na ako sa pinsan ko ng, "Insan, tingnan mo nga yun. Baka ba yung naroroon sa gitna ng nyug?" Sinipat niya ito. Tiningnan niya yung gawi ng tinuturo ko. At makailang saglit ay sinabing, "Ay oo, baka yun." Hanggang sa napansin ko na parang wala itong ulo. Tinanong ko muli yung pinsan ko na, "Sure ka? Di ba dapat wala ng mga alaga dyan kapag ganitong oras?" At sabi naman ng pinsan ko, "Baka iniwan lang yan dyan. Pero tingnan mo, parang wala siyang ulo." Muli ay tinitigan ng pinsan ko yung binabanggit kong figura. Hanggang sa maging siya ay napagtanto na wala nga ding ulo talaga yung nakikita namin na akala ay baka. Kitang-kita sa ikinilos niyang sumunod na parang natakot din siya sapagkat bahagyang bumilis ang kanyang paglalakad. Ang sabi niya ay wag ko na lamang daw pagtuunan ng pansin o kahit man ng tapunan ng tingin. Baka mamaya ay tatakbo ito at hahabulin kami. Hanggang sa makarating na kami sa aming bahay at agad-agad ay ikwinento ko sa lolo ko yung nakita ko. Naniniwala si lolo na nagbabalat kayo o nagpapanggap lamang daw na baka iyon. Sabi nga niya, Jin ang tawag daw dun. Mabuti na lamang at hindi daw namin nilapitan. Sapagkat ang mga ganito daw na mga nilalang ay may hatid na kapahamakan. Sindak. Tawagin niyo na lamang po ko sa pangalang John. Unang-una ay nagpapasalamat ako kung sakali man po ay mapagbibigyan ng pansin o pagkakataon na mainarit ito.
December 2010 nang mapasok ako sa isang office lab dito po sa lugar namin sa Mindanao. Local government unit po ang pinagtatrabahuhan ko dati nang maganap ito. Sa ilang months hanggang sa umabot ng years, alam ko talaga si Red at mako-confirm ko na may kakaiba sa aking workplace. Katulad na lamang ng isa sa mga naranasan namin nang minsang kumakain kami. Sakto namang nagri-ring yung telepono sa taas ng opisina. Ang akala ko ay may tao kasi may nadinig akong ingay ng pagtiktak ng sapatos, yun bang parang tunog ng takong. Nang akin pong usisain, wala akong nakitang tao sa taas. Ilang beses na nangyari yun pero yung mga kaopisina ko na regular na po na empleyado dun ay parang sanay na. Hindi na nila pinagpapapansin at tinatawanan na lamang po nila ang mga katulad kong baguhan dahil ang katotohanan, maraming beses na daw nagparamdam ang naturang nilalang. Nang minsan ay nanalamin naman ako dahil tinitingnan ko yung visit na tigyawat ko sa muka nang may nakita talaga akong babaeng bigla na lamang dumaan sa likod ko at tumagos talaga sa dingding. Nakaputi siya noon, Sir Red. Hindi ko rin malilimutan nang minsang nag-inuman kami at sabay na nag-log out na sa biometrics sa office. Humiga muna ako dahil medyo lasing na ako sa bakanting kwarto ng opisina. Alam ko ay nakatulog naman ako pero naalimpungatan sa ingay ng dalawang lalaking nagtatalo sa labas ng kwarto. Alam ko, Sir Red, na hindi naman ito dala o dulot ng kalasingan sapagkat paglabas ko, wala ako ni isang nakita na tao. Tiningnan ko yung main door ng opisina at nakalak ito kaya imposible na merong makakapasok. Nahimasmasan ako hindi sa multo kundi sa realization na ako na lamang pala ang mag-isa sa loob ng opisina dahil iniwanan na pala ako ng mga kainuman ko na kaopisina ko kanina. Madilim yung buong opisina at sa nervyos ko ay para nga din akong naiihi or natatae. Pagkatapos nun, agad na rin akong umuwi ng bahay. And then later on, napag-alaman ko na 3 regular employees na daw pala ang namatay sa opisina namin. Yung isa ay inatake sa puso habang yung ikalawa ay dahil sa komplikasyon na hatid ng diabetes at yung huli ay namatay dahil daw sa isang drug operation. At hindi ko na po masyado pang idedetalye ang tungkol dito. May mga kwento na sinasabing kusang umaandar ang mga truck at heavy equipment sa tuwing sumasapit ang madaling araw. Kwento din naman ng guard at watchman na minsan daw po nang ma-assign sila doon, legit na nakita daw talaga nila kung paanong kusang umatras ang isa sa mga heavy equipment kahit wala naman daw pong tao o nagmamaneho doon. Kung tutuusin ay masaya naman talaga sa pinagtatrabahuhan kong iyon at tama nga sa inyong nadinig na nagtagal din naman ako ng ilang taon. Umalis lamang po ako doon hindi dahil sa mga pagpaparamdam na ito, kundi sa mga toxic na workmates ko na tila ayaw na uungusan ng iba. Dahil doon, nagkaroon na rin ako ng personal issues sa kanila. Sususulitin ko na po ang pagkikwento ko. Isali ko na rin po yung kwento ng kaibigan ng auntie ko na caregiver at itago na lamang natin siya sa pangalang Bong. Lalaki po siya at 50-something na ang edad. Kapitbahay po namin siya dito. May-ari siya ng isang KTV bar and later ay binenta na po niya itong pwesto nang mag-aaral na siya ng caregiving.
Palagi po siyang pumupunta dito tuwing umaga para makipagkwentuhan at magkape. Pero nagtaka po kami ng isang beses nang hindi po siya nakapunta. Si auntie ko at maging kami, nabigla na lamang sa isang balita na namatay na siya. So habang nag-uusap kami sa loob ng tindahan patungkol sa mga ala-ala nitong sinasabi kong kaibigang caregiver ng auntie ko, nagulat kami. Bigla po kasing umandar yung luma naming radyo. Ang nakakatakot pa dito, wala siyang battery and hindi po nakaplug sa outlet. Sa kalumaan po ng radio na ito, napupuno na siya ng alikabok. Hindi ko alam, Sir Red, pero maaaring totoo nga yung sinasabi sa mga movie na nagmamalfunction ang mga ilaw o kaya naman ay tumutunog yung mga matatagal ng sira na appliances sa tuwing merong espiritu o elemento sa paligid. At naniniwala kami na yung kaibigan ng auntie ko na caregiver na namatay kamakailan ang siyang dumalaw sa amin at maaaring nagpapaalam. Pinakahuli naman po dito ay nang managinip ako. Nakahiga ako sa labas sa wooden table namin. Pero sa loob ng panaginip ko, pareho na nakahiga ako sa same na wooden table, pero ang pinagkakaiba ay parang may bagyo sa labas. Panay din ang pagkidlat na parang totoo talaga dahil naririnig ko yung kulog. Nafe-feel ko na lumalakas na ang ulan sa aking panaginip. Nababasa na ako sa ibabaw ng wooden table. Gusto kong magising pero hindi talaga ako makagalaw. Nagdasal ako at tinawag ang pangalan ni Jesus at 7 times ko siyang tinawag. Nung una kinakabahan talaga ako kasi ilang beses kong tinatawag ang ngalan niya pero walang effect. Nung ika-7 beses na, agad ay nagising ako. Takot at kaba ang naghalo sa dibdib ko. Nagdasal ako pagkagising ko at nagpasalamat sa Diyos at tama, isang masamang panaginip lamang ang lahat. Hindi ko rin alam kung ano ang nais ipahiwatig nito. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.